Umiiyak habang humihingi ng tulong at panalangin ang komedyanteng si Ate Gay o si Hil Morales sa tunay na buhay para sa pagpapagumot ng isa sa pinakamalubhang sakit sa panahon ngayon na walang iba kundi cancer. Matapos magpasaya ng maraming tao sa comedy bars at telebisyon, pansamantalang huminto si Ate Gay sa pagpapatawa dahil sa kanyang pinagdaraan ng malubhang sakit. Sa isang emosyonal na pahayag, isiniwalat ng komedyante na siya ay may stage 4 cancer, isang uri ng mucoepidermoid cancer na tumutubo sa mga salivary glands o glandula ng laway. Ibinahagi ni Ate Gay sa programang Kapuso Mo Jessica Soho ang kanyang pinagdadaanan bago malaman ang tunay na kalagayan ng kanyang kalusugan. Kwento niya noong una ay inakala niyang simpleng bege lamang ang malaking bukol na tumubo sa ilalim ng kanyang kanang tenga. Ngunit kalaunan, napansin ng kanyang mga kasama sa trabaho na hindi na pantay ang kanyang mukha. Dahil dito, pinayuhan siyang magpatingin sa doktor. Matapos ang unang ultrasound at CT scan, sinabi ng doktor na benign o hindi cancerous ang bukol. Subalit muling kumonsulta si Ate Gay nang lumaki at paulit-ulit na dumugo ang bukol, dahilan upang matuklasan na ito pala ay cancer. Sa kanyang pahayag, emosyonal na sinabi ni Ate Gay, "Mahirap ngayon ang lagay ko, may cancer ako, stage 4 daw. Magtatagal ba ang buhay ko? Ang sabi, hindi na daw ako aabutin ng 2026. Wala raw lunas. Masakit sa akin. Halos araw-araw umiiyak ako. Hindi naman ako nagkulang kay Lord." Sa kabila ng mabigat na balita, nananatiling matatag si Ate Gay at humihingi ng suporta mula sa publiko. Although lagi kong sinasabi na walang himala, kailangan ko po ng dasal, kailangan ko po ng lakas, at sana po makayanan ko ang araw-araw kong buhay sa ngayon. Pagbubunyag ni Alan Kay at suporta mula sa kapwa-artista. Noong Biyernes, September 19, 2025, isinapubliko ni Alan Kay ang karamdaman ni Ate Gay sa kanilang gig sa Clowns Republic Comedy Bar. Sa isang video na ini-upload ng komedyanteng si Eric Nicolas sa Facebook, maririnig ang pagbabahagi ni Alan Kay. Noon pa man, gusto ko nang magpa-benefit show, siya lang ang ayaw. Ayaw niyang makaistorbo ng tao, ayaw niyang nanghihingi sa tao. Ganyan si Ate Gay, matibay siya, matatag yan, nag-iisa sa buhay pero lumalaban. Isiniwalat din ni Alan Kay na mismong si Ate Gay ang nagbalita sa kanya tungkol sa kanyang sakit sa pamamagitan ng text message. Ayon kay Alan Kay, sinabi sa kanya ni Ate Gay na may mucoepidermoid cancer versus squamous cell carcinoma siya at umaasa siyang makakahanap ng dalubhasa na makakatulong sa kanya. Sabi niya baka may kilala kang magaling na doktor na pwede akong operahan. Kasi sabi ng doktor ko, incurable na. Pa-sponsor naman ako, gusto ko pang mabuhay. Matapos ang pagbubunyag, bumuho sa mga panalangin at suporta mula sa mga kasamahan sa industriya. Si Bubay, isa sa mga malapit na kaibigan ni Ate Gay, nag-post sa Instagram ng kanilang litrato na may caption, "I love you so much, Ate Gay. Gagaling ka po. In Jesus' name, Amen." Samantala, nagpakita rin ng pagmamahal at suporta ang aktres na si Sugar Mercado sa pamamagitan ng kanyang Instagram post. "Mahal po kita, Ate Gay. Kaya ng Panginoon lahat-lahat. Kami magdadasal para sa iyo. Laban lang po. Be still." Ngunit ano nga ba ang mucoepidermoid cancer? Ayon sa Mayo Clinic, ang mucoepidermoid cancer ay isang uri ng cancer na nagsisimula sa salivary glands o mga glandula ng laway, gaya ng parotid gland, submandibular gland at iba pa sa bibig at lalamunan. Ito ay bihira, ngunit maaaring maging agresibo at mahirap gamutin, lalo na kung na-diagnose na sa huling yugto, gaya ng stage 4. Matatanda ang hindi ito ang unang pagkakataon na humarap si Ate Gay sa seryosong karamdaman. March 2021, na-ospital siya ng ilang linggo matapos ma-diagnose na may pneumonia. Itinuturing niya itong himala nang siya ay gumaling at nabigyan ng pangalawang buhay.
April 2021, nagkaroon siya ng toxic epidermal necrolysis, isang bihira at seryosong kondisyon sa balat na karaniwang dulot ng masamang reaksyon sa gamot tulad ng antibiotics o anticonvulsants. Ang TEN ay nagdudulot ng matinding pagbabalat at pagsusugat ng katawan, bagay na makikita sa kanyang social media post noon, kung saan may oxygen tube siya sa ilong at nangingitim ang labi dahil sa mga sugat. Sa ngayon, patuloy na lumalaban si Ate Gay sa kanyang sakit habang nakatakdang magsagawa ng benefit show ang mga kapwa komedyante upang matulungan siya sa gastusin para sa operasyon at gamot. Sa kabila na mabigat na laban, nananatili siyang inspirasyon sa maraming tao dahil sa kanyang katatagan at pananampalataya. Sa mga salitang iniwan ni Ate Gay, malinaw ang kanyang pag-asa at pananalig. Gusto ko pang mabuhay. Healed. Sabi niya sa Exodus 15 verse 26, I am the God that healeth thee. Amen. Yes! Salamat. Sabi niya hindi ko kinaya ko. Noon pa man, ginusto ko nang magpa-benefit show. Siya ang ayaw. Ayaw niyang maka-stoko ng tao. Ayaw niyang nanghihingi sa tao. Ganyan si Ate Gay. Matibay yan. Matatag yan. Nag-iisa sa buhay pero lumalaban. Ito yung sakit niya, palliative tumor. Kung sino ko sa inyo ang nasa medical field, mucoepidermoid cancer versus squamous cell carcinoma. So, inisip ko, ano kaya ito? Ano kaya ito sa sakit na ito? Tinanong ko lang tinanong, wala naman ang papantanan niya. Hanggang sa, nag-text siya ulit. Baka may kilala kang magaling na dalubhasa na pwede akong operahan. Kasi sabi doon ng doktor, incurable na. So, di ba kami kakilala kang magaling na doktor na dalubhasa na pwede akong operahan? Pa-sponsor naman ako, AK. Gusto ko pang mabuhay. Sorry po, yung inaasahan natin ngayong gabi na to, nag-enjoy naman tayo. Dahil sa'yo, ako sa aking nais malaki. Nais ang iyong pasalamatan, kahit nais kang awitin. Para paglalang ang ako'y pagpagpagpag sa amin. Dahil sa inyo, ang aking tiyak at ang busay nagkalaman. Kaya di ko gawin ang aking inaawit, nais ko kayo ang atuhan. Iligwasin ako, ngunit mayroong awitin, iiwanan sa iyo. Alaala, kahit minsan tayo'y nagkasama.